Nagsisimula ang kwento sa bundok Pauzo, kasama ang isang batang lalaki na may buntot ng unggoy na nagngangalang Goko. Isang araw pagkatapos mangisda at magsibak ng kahoy, pumasok si Goko upang makita ang kanyang Dragon Ball na kumikinang, sa pag-aakalang ito ay ang kanyang lolo ang kausap. Sa kanyang paglalakbay upang makahanap ng makakain, hindi niya sinasadya na magalit sa kanya ang isang saber-tooth cat, kaya tumakbo siya at nalampasan niya ito mula sa isang bangin at sa isang ilog, at nawala ito. Habang nasa ilog, naghuhubad si Goko upang ilagay ang kanyang buntot sa tubig bilang pain para makahuli ng isda. Hindi nagtagal, isang napakalaking isda ang tumalon mula sa tubig. Dahil walang takot sa higanteng isda, iniwasan ito ni Goko at pinatay ito sa isang malakas na sipa. Sa sandaling ito, habang masayang naglalakad pa uwi, hila-hila ang patay na isda, bigla, nasagasaan siya ng isang teenager na babae na nagngangalang Bulma sa kanyang kotse. Si Goko ay hindi pa nakakita ng kotse noon, at umatake, iniisip na ito ay isang halimaw. Sa lakas niya ay binuhat niya ang sasakyan at inihagis sa malayo. Bilang depensa, bumunot si Bulma ng baril at direktang nagpaputok sa ulo ni Goko, ngunit dahil sa pagiging napakalakas at hindi tinatablan ng bala, kinirot lang siya ng mga bala. Matapos ang muntik ng mapatay ni Bulma, sinimulan siyang salakayin ni Goko, ngunit huminto siya nang ihayag niya ang kanyang sarili bilang isang tao na babae, hindi isang halimaw. Kaya huminto si Goko at nalaman niyang iba siya. Lumalabas na si Goko ay palaging sinasabihan ng kanyang lolo na maging mabait sa mga babae, kaya inihatid niya si Bulma sa kanyang tahanan para sa hapunan. Sa wakas, nakarating na sila. Nakita ni Bulma ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kanyang Dragon Ball. Agad na hinila ito ni Goko palayo kay Bulma, at sabi niya, "Lolo ko ito." Pagkatapos ay ipinakita ni Bulma kay Goko ang kanyang dalawang Dragon Ball na mayroon siya, at sinabi sa kanya na mayroong 7 Dragon Ball sa kabuuan, at kumalat ang mga ito sa buong mundo. Ipinaliwanag pa niya na kapag nakolekta silang lahat, pinapayagan nila ang may-ari na makatanggap ng isang kahilingan. Sa kaso ni Bulma, ang hiling niya ay magkaroon ng perpektong kasintahan, ngunit matigas ang ulo ni Goko na ibigay ito sa kanya, dahil ito na lang ang lahat ng natitira na iniwan ng kanyang lolo. Sa ibang lugar, dalawang kakaibang figura na nagngangalang Shu at Mai, na pinamumunuan ng isang maliit na asol na entity na pinangalan ng Emperor Pilaf, at sila ay nakahanap ng Dragon Ball sa isang piitan. Sila pala ay naghahanap dito ng mga Dragon Ball upang mamuno sa mundo. Ngunit nagalit si Pilaf nang sabihin sa kanya ni Mai na, kailangan niyang kolektahin silang 7 para ipatawag ang walang hanggang dragon, si Shenron. Bumalik sa bahay ni Goko, sumang-ayon si Goko na samahan si Bulma sa kanyang paglalakbay upang mangolekta ng mga Dragon Ball. Ipinaliwanag niya kay Goko na nadedetect niya sila gamit ang kanyang Dragon Radar. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang mga kapsula para gumawa ng motorsiklo, na naging dahilan ng pagkagulat ni Goko, dahil akala niya ay gumagawa siya ng pangkukulam. Pagkatapos ay umalis ang dalawa patungo sa pinakamalapit na Dragon Ball. Sa daan, huminto si Bulma para mag-pit stop, pagkatapos dumaan sa isang matarik na burol. Bago siya makaalis, isang nakakatakot na pterodactyl ang kumidnap sa kanya, pagkatapos ay tinali si Goko, at lumipad palayo. Sa kalaunan ay pinaghihinalaan ni Goko ang tunay na intensyon ng halimaw, ngunit hindi niya alam kung paano lumipad. Biglang may naisip si Goko, kinuha ang rende ng motorsiklo at nagmamaneho palabas ng burol sa hangin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang power pole na dinadala niya sa kanyang likuran, at inutusan itong pahabain, na agad na tinalo ang pterodactyl sa pamamagitan ng pagdurog sa taluktok nito at pagbagsak nito sa lupa sa ibaba. Ligtas na bumagsak si Goko sa lupa at ginamit ang kanyang power pole para ipin si Bulma sa isang bangin. Pero ang pinakamasama sa lahat, sobra na ito sa kanya habang umiiyak, na naiihi si Bulma sa kanyang pantalon. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa kanilang pakikipagsapalaran sa paghahanap ng mga Dragon Ball. Pagkatapos ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, nagpunta sina Goko at Bulma malapit sa Skull Valley. Habang iniisip ni Goko na matutulog sila sa isang tolda, naglabas si Bulma ng isang kapsula at nag-spawn ng isang bahay, na napagkamalan ni Goko na isang higanteng halimaw. Naguguluhan din siya sa maraming bagay sa loob gaya ng mga ilaw at TV. Napansin ni Bulma na talagang mabaho si Goko, kaya pinilit niya itong maligo. Habang pinaliliguan siya, nalaman niya na ang buntot ni Goko ay totoo at bahagi ng kanyang katawan, at kontrolado niya ito dahil sa katotohanan kaya niyang kuskusin ang likod nito. Pagkatapos siyang paliguan, natigilan si Bulma sa kanyang buntot na nag-iisip kung ang lahat ng lalaki ay talagang may buntot at itinago ang mga ito,
ngunit binanggit ni Goku na ang kanyang lolo Gohan ay walang buntot, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay nagpa siya si Bulma na mag-relax sa bubble bath, ngunit nasira ito nang pumasok si Goku, at nagkomento tungkol sa pagtulong sa kanya dahil wala siyang buntot. Nagalit si Bulma at binato siya ng mga bote ng shampoo at iba pang gamit habang tumatakbo. Samantala, si Emperor Pilaf ay nag-e-enjoy sa kanyang higanteng hapunan, at pinahihirapan si Shu, na pinagbabayad siya para sa kanyang sariling pagpapasa ng utot. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Mai tungkol sa isang glow sa Skull Valley, na maaaring isa pang Dragon Ball. Ipinadala ni Emperor Pilaf sina Shu at Mai na pumunta at imbestigahan ang sitwasyon. Sa panig ni Goku, hindi niya nagustuhan ang pagkain ni Bulma, kaya nagpa siya si Goku na maghanap ng makakain. Siya ay hindi inaasahan na matisod sa eksaktong parehong valley na pinuntahan ni Shu at Mai na nagpapatrolya. Kaya sinundan ito ni Goku, sa pag-aakalang ang kanilang eroplano ay isang malaking ibon. Sa sandaling nasa lupa na, napagtanto ng dalawa na ang glow, ay talagang ang mga mata ng lahat ng mga lobo na naninirahan sa valley na ito. Nagkataon, iniligtas sila ni Goku, sa pamamagitan ng pagsisikap na kumuha ng hapunan para sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, dinala niya kay Bulma ang isang balat na lobo at isang alupihan, na muling sumisigaw sa kanya dahil sa pagdadala ng isang bagay na nakakadiri, kaya kinain ito ni Goku sa labas. Pagkatapos, habang nagsisipilyo si Bulma, tinanong niya si Goku tungkol sa kanyang nanay at ama. Sumagot si Goku na, hindi niya alam ang tungkol sa kanila, at sinabing natagpuan siya ng kanyang lolo bilang isang sanggol ng mag-isa at nagpas siyang iuwi siya kasama niya. Pagkatapos ay nakatulog si Goku, habang kinakausap pa rin siya ni Bulma, na ikinagalit niya. Sa umaga, unang gumising si Goku at nagpas siyang magpahinga sa kandungan ni Bulma. Nang mapagtanto niyang wala siyang maramdamang umbok, hinubad niya ang panty nito at sinabing, wala siyang bola. Nagising si Bulma, hindi napagtanto ang ibig niyang sabihin, at naisip na may nagnakaw ng Dragon Ball. Habang nagsasawa si Goku na panoorin siyang magsuklay ng buhok, lumabas siya para magsanay. Sa hindi inaasahan, may nakasalubong siyang kakaibang bisita, isang pagong. Sinabi ng pagong na nawala siya sa kanyang amo, na nakatira sa tabi ng dalampasigan. Binigyan siya ni Bulma ng tubig alat upang magtagal pa siya, at nag-alok si Goku na iuwi siya, ngunit sinabi sa kanya ni Bulma na ang dalampasigan ay 100 milya mula sa kanilang daan. Tila walang pakialam si Goku at nagsimulang mag-jogging sa kalsada kasama ang pagong sa kanyang likod. Sa takot na magpatuloy ng mag-isa, sinundan ni Bulma si Goku sakay ng motorsiklo. Habang papunta sa beach kasama ang pagong, si Goku at Bulma ay hindi inaasahan na nakatagpo ng isang magnanakaw na oso, na gustong kumain ng pagong. Tinanggihan siya ni Goku at nagkaroon ng kanyang unang tunay na labanan. Ito ay nagpapatunay na siya ay napakabilis at malakas para sa kanya. Sa ilang segundo, madali niyang natalo ang oso sa pamamagitan ng malakas na suntok sa kanyang ulo. Nang makarating sila sa dalampasigan makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Goku sa pagong at inilagay siya sa dagat. Biglang sinabihan sila ni pagong na maghintay. Lumalabas na mayroon siyang regalong ibibigay sa kanila. Bumalik si Pagong kasama ang kanyang amo, ang Turtle Hermit, Master Roshi, at ipinakilala siya kina Bulma at Goku. Gusto ni Master Roshi na bigyan ng regalo si Goku, kaya binigyan niya ito ng mahiwagang Flying Nimbus, isang ulap na maaaring lumipad kahit saan, ngunit maaari lamang sakyan ng mga may dalisay na puso. Sa sandaling ito, sinubukan ni Master Roshi na magpakita kung paano ito gamitin, ngunit nabigo ito sa halip. Si Goku, syempre, ay matagumpay na nakasakay dito ng madali. Samantala, ang susunod na target ni Emperor Pilaf ay ang bahay ni Master Roshi, dahil nalaman niya na may Dragon Ball ang matandang master sa paligid. Galit na galit niyang sinubukang buksan ang pinto gamit ang isang susi, ngunit hindi ito gumana. Tahimik na itinuro ni Mai na may bukas na bintana. Sa beach, humihingi din si Bulma ng premyo kay Roshi, sa kabila ng mga komento ni Pagong na si Goku lang ang tumulong sa kanya. Agad niyang napansin ang Dragon Ball na nakasabit sa leeg ni Master Roshi, kaya hiniling niya ito. Agad naman hiniling sa kanya ni Master Roshi na ipakita sa kanya ang kanyang damit na panloob, ngunit sa halip ay sinigawan siya nito. Pagkatapos timbangin ang bagay, pumayag si Bulma na gawin ito. Gayunpaman, hindi niya alam, tinanggal ni Goku ang kanyang damit na panloob noong umagang iyon, at hindi sinasadya niyang inilantad ang kanyang hubad na katawan kay Master Roshi, na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong nito. Lubusang nasiyahan, at natulala, isinuko ni Roshi ang Dragon Ball. Hindi niya napapansin ang tunay na kapangyarihan nito.
Samantalang masayang nai-score ni Bulma ang kanyang ika-4 na Dragon Ball, hindi rin alam kung ano ang tunay niyang ginawa para makuha ito. Sa puntong ito, bumalik sina Goku at Bulma upang makuha ang Capsule House malapit sa Skull Valley. Bigla, agad na sumigaw si Bulma sa kanyang takot, nang malaman niya na hindi niya suot ang kanyang panty. Inamin ni Goku ang pagtanggal nito sa kanya, kaya galit na galit niyang binaril siya ng machine gun, habang sinisigawan siya matapos mapagtanto na nagpakita siya sa isang matandang pervert, na higit pa sa kanyang panty. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Bulma na pareho silang lumipad ng Nimbus, ngunit ipinaalala ni Goku kay Bulma na kailangan niya maging dalisay ang puso. Sinabi ni Bulma na siya nga, at nagpatuloy na tumalon para lang bumagsak ang kanyang mukha, naiwan siyang nakadikit sa kanyang mga kapsula. Sa kalsada, nalaman niya na ang Nimbus Cloud ay maaaring gumalaw ng mas mabilis kaysa sa alinman sa kanyang mga sasakyan o motor, na nag-iiwan sa kanya ng labis na inggit kay Goku. Bumalik sa Kame House, pinagbantaan ni Emperor Pilaf ang isang crocodile gamit ang Switchblade. Si Roshi ay nagpakita, para lang malaman na si Emperor Pilaf at ang kanyang mga Alipores ay pinaghiwa-hiwalay ito habang sinusubukang hanapin ang Dragon Ball. Sigaw ni Emperor Pilaf kay Master Roshi, tinanong siya kung nasaan ang kanyang Dragon Ball. Nagkibit-balikat si Master Roshi, sinabing ibinigay niya ito sa magandang babae na nasa dalampasigan lang. Nabaliw si Emperor Pilaf, at sumakay sila pabalik sa kanilang barko. Sa hindi inaasahan, hiniling niya kay Master Roshi na itulak ito sa dalampasigan para sa kanila. Ginawa niya ito, ngunit bago iyon, binutasan niya ang ilalim ng kanilang sasakyan, na sa huli ay nagiging sanhi ng paglubog ng kanilang barko sa ilalim ng dagat. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Goku at Bulma ang kanilang paghahanap para sa Dragon Balls. Ang isang naiinggit na Bulma ay nagagalit pa rin dahil hindi siya makasakay sa ulap ng Nimbus, saglit na nawala sa paningin ang kalsada at nahulog mula sa kanyang motorsiklo sa isang talagang matarik na burol, na naging dahilan upang mahulog ang isa sa mga Dragon Balls at umiyak. Dumating si Goku para tingnan siya, at nagsimulang umilaw ang Dragon Ball. Pareho silang tumingin sa unahan at nakita nila ang Arrow Village. Nagpa siya si Goku na tingnan doon para sa isang Dragon Ball. Pumasok ang dalawa sa nayon, ngunit walang nakitang tao doon. Iniisip ni Bulma na isa itong ghost town, ngunit naramdaman ni Goku na may mga tao doon. Tumungo si Goku sa bahay ng Sherman Priest, ngunit nakalak ang pinto, kaya binuksan niya ito. Pagpasok pa lang niya, isang mabigat na palakol ang bumagsak sa kanyang ulo, na nagbigay sa kanya ng isang maliit na bukol. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sherman Priest na wag kunin ang kanyang anak na babae. Ngunit ipinahayag ni Goku, hindi siya kung sino man ang inaakala ni Sherman Priest na siya. Sinabi ni Sherman Priest kina Goku at Bulma na, isang halimaw na nagbabago ng hugis na nagngangalang Ulang ang kumukuha ng mga anak na babae ng taga-nayon, at nilayo na kunin ang kanyang anak na si Pakawampa sa susunod. Tinanong siya ni Bulma kung nakakita ba siya ng Dragon Ball sa paligid, at ipinakita sa kanya ang isa sa kanya. Sa ngayon, napagtanto ng nayon na si Ulang ay wala kahit saan, at lahat ay nasa harap ng pintuan ng Sherman Priest. Ipinakita ni Lola Pauzo, isang matandang babae, kay Bulma ang 6-star Dragon Ball, at hiniling ito ni Goku. Ang matanda ay tumanggi, sinabi na ito ay ipinasa mula sa iba pang mga henerasyon. Tinanong ni Bulma ang matanda kung makukuha niya ito kung matalo nila ni Goku si Ulang, at maibalik ang mga babae. Sinabi ng nayon na hindi matatalo si Ulang, ngunit may plano si Bulma. Nagbihis si Goku na parang si Pakawampa at naghihintay sa labas ng nayon. Hindi nagtagal, pumasok si Ulang habang sinisira ang dinadaanan, sa anyo ng isang Diablo sa isang tox na may mga bulaklak. Hiniling ni Ulang na pakasalan siya ni Pakawampa, ngunit si Goku, na nakabalat kayo pa rin, ay hindi tumugon at iniisip sa kanyang sarili na kailangan niya talagang pumunta sa banyo. Pagkatapos ay nagbago si Ulang sa anyo ng isang gwapong lalaki, at si Bulma, na nanonood mula sa loob ng bahay, ay naakit sa bagong itsura ni Ulang. Si Ulang, na nagkagusto kaagad kay Bulma, ay nagdedebate kung dapat niya itong kunin o ang isa, si Goku. Sa pagsusuri kay Pakawampa, napagtanto niya na, ang isang babae, ay umiihi, na ginagawa lang ng isang lalaki, at sa huli, napagtanto niya na siya ay nalinlang. Si Ulang ay muling nagbabago ng anyo sa isang malaking toro na nagsasalita ng Espanyol. Inalis ni Goku ang disguise at naghanda upang labanan si Ulang, ngunit si Ulang ay tumakas sa huling segundo. Hinabol siya ni Goku, at nang makarating siya sa labas ng gate, nakakita siya ng isang maliit na baboy. Sinabi ng baboy kay Goku na pumunta si Ulang sa kabilang bahagi ng bayan, at sinundan siya ni Goku.
Pagkaalis ni Goko, ipinakita ng baboy ang kanyang sarili bilang ulang, sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos pumasok sa shape-shifting school, natuto si Ulang na kumuha ng iba't ibang anyo, ngunit may isang catch, maaari lamang siyang nasa isang tiyak na anyo sa loob ng 5 minuto at hindi na. Ipinaliwanag ni Ulang na kinailangan niyang takutin ang nayon dahil palagi siyang itinatapon ng mga babae at nangangailangan ng ilang kasintahan. Sa sandaling ito, bumalik si Goku sa nayon, at sinabi sa baboy na hindi niya nakita si Ulang. Sa hindi inaasahan, nagbagong anyo si Ulang sa isang higanteng metal na ninja na may mga higanteng chopstick at isang higanteng mangkok ng sopas, at sinabi kay Goku na kung tumakas siya, hindi siya ilulubog sa mainit na sopas ni Ulang. Sinabi ni Goku na hindi siya aalis, at hindi sinasadyang na isawsaw ni Ulang ang kanyang daliri sa mainit na sabaw at napaso ang sarili. Mula sa likuran, isang batang lalaki na nagngangalang Johnny ang bumaril ng tirador sa likod ng leeg ni Ulang, ngunit dinala siya ng kanyang ina bago makaganti si Ulang. Bumalik si Ulang kay Goku, na nagpapaalala sa kanya na papatayin siya nito. Nagtanong si Ulang kung bakit sa tingin ni Goku ay maaari siyang manalo, kaya sinabi ni Goku na natuto siya ng karate mula sa kanyang lolo. Sinabi ni Ulang na kung talagang magaling si Goku sa karate, kaya niyang basagin ang 3 brick gamit ang isang kamay. Inilabas ni Ulang ang 3 brick mula sa hammer space at itinambak ang mga ito. Sa hindi inaasahan, binasag sila ni Goku gamit ang isang daliri. Sa takot, agad na naging paniki si Ulang at lumipad palayo. Ipinaalala ni Bulma kay Goku na kailangan niyang hanapin ang mga nawawalang babae, kaya tinawag ni Goku ang kanyang Nimbus Cloud at hinabol si Ulang. Si Goku ay malapit nang mahabol si Ulang, ngunit muling nagbagong anyo si Ulang. Sa pagkakataong ito ay naging isang rocket. Sa gitna ng paghahabol, biglang bumalik si Ulang sa kanyang normal na anyo matapos ang 5 minuto, at nahuhulog sa lupa. Buti na lang at nailigtas siya ni Goku, kaya itinali siya ni Goku at dinala siya pabalik sa nayon. Humingi ng paumanhin si Ulang sa mga taga-nayon, at pagkatapos ay dinala siya sa kanyang kubo, na talagang isang malaking mansyon at ipinakita ang 3 anak na babae, sina Sarah, Alexi, at Little Flower. Ang bawat babae ay tila namumuhay ng marangyang buhay at humihingi ng pabor kay Ulang, halatang spoiled sila ni Ulang. Nakiusap si Ulang sa mga taga-nayon na ibalik ang kanilang mga anak, nakikita kung gaano sila kahirap. Sa puntong ito, iniregalo ni Lola Pauzo kina Goku at Bulma ang isang 6-star Dragon Ball. Kinaumagahan, sina Bulma, Goku, at Ulang ay nasa isang bangka na dumadaan sa isang ilog. Lumalabas, nagpasya si Bulma na si Ulang at ang kanyang kakayahan sa pagbabago ng anyo ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang paghahanap. Pagkatapos ay nagbago si Ulang sa isang isda, at tumalon mula sa bangka nang marinig niya na ang susunod na lugar na kanilang pupuntahan ay ang Fire Mountain. Hinabol siya ni Goku, ngunit bago niya ito mahuli, hinikayat ni Bulma si Ulang pabalik sa bangka gamit ang isang pares ng kanyang panty. Bumalik sa bangka, ibinigay ni Bulma kay Ulang ang isang bitamina, at sinabi niyang dapat itong inumin dahil ito ay mabuti para sa kanya. Biglang naubusan ng gasolina ang bangka, kaya ginawang paddle ni Bulma si Ulang para makarating sila sa Pampang. Sa sandaling ito, biglang nalaman ni Bulma na nawawala ang kanyang Dino Caps at sinigawan niya si Ulang, na inakusahan siyang nagnakaw ng mga ito. Si Ulang ay palihim na tumakas, at sa sandaling nalaman ni Bulma, agad siyang nagtunog ng pipi, na naging dahilan upang si Ulang ay kailangang pumunta sa banyo. Pagkatapos ay sinabi ni Bulma kay Ulang na, ang bitamina na ibinigay niya sa kanya ay talagang isang tableta, na nagpapapunta sa kanya sa banyo tuwing may nagpapatunog ng pipi. Pinag-transform ni Bulma si Ulang sa motorsiklo, ngunit nang sumakay si Bulma sa bisikleta, bumagsak siya dahil hindi lumalakas si Ulang kapag nagbago siya ng anyo, at sinabing hindi na rin ito mahalaga dahil 5 minuto lang ang kaya niyang humawak ng anyo. Sa paglipas ng oras, naglalakad na sila sa Diablo Desert. Sa kalaunan ay nag-init ang ulo ni Bulma, dahil hindi niya kayang maglakad sa disyerto, sinabing sanay na siya sa karangyaan ng kanyang mga kapsula, at kalaunan ay nahimatay siya sa init. Sa di kalayuan, isang asol na pusa ang sumubaybay gamit ang isang teleskopyo sa isang bato, na nagsasabi sa isang lalaki na naruroon ang mga biktima, at sinabi ng lalaki na matagal na mula noong huli nilang biktima. Sumakay ang dalawa sa isang flying bike, ang Jet Squirrel, patungo kina Goku at Ulang. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Yamcha, ang Desert Bandit, at inutusan ang dalawa na kung gusto nilang tumakas sa disyerto na ito, kailangan nilang bigyan sila ng pera o mga kapsula. Nakilala ni Ulang ang pusa bilang Puar, na pumunta sa Shapeshifting Academy kasama niya,
at naalala ni Puar si Ulang bilang isang bully. Si Yamcha, na gustong pagnakawan sila at hamunin silang makipaglaban, ay nagsimulang labanan si Goku gamit ang kanyang espada. Kaya naman, lumaban si Goku gamit ang kanyang power pole. Napagtanto na makapangyarihan si Goku, tinanong ni Yamcha si Goku kung apo siya ni Gohan, dahil siya lang ang taong maaaring magkaroon ng pole na iyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, ginamit ni Yamcha ang kanyang malakas na pag-atake, ang Wolf Fang Fist, ngunit dahil sa gutom na gutom si Goku, hindi niya ito pinansin, na nagpabagsak kay Goku sa maraming bato. Dahil sa takot na natalo ang kanyang kaibigan, naging langaw si Ulang at sinubukang lumipad palayo, ngunit naging flyswatter si Puar at pinaalis si Ulang sa kanyang anyo, na nagpatigil sa kanya. Sa puntong ito, ibibigay na sana ni Ulang kay Yamcha ang kapsula para iligtas ang sarili, ngunit lumabas si Goku mula sa mga durog na bato at gumanti kay Yamcha. Nagpa siya si Yamcha na pabagsakin si Goku gamit ang isa pang Wolf Fang Fist, ngunit bago muling mapabagsak ni Yamcha si Goku, nagsimulang magising si Bulma at nakita siya ni Yamcha. Natigilan si Yamcha sa kanya at natumba, at nagmamadaling umalis na nagsasabing babalik sila. Nakuha ni Bulma ang isang mabilis na sulyap kay Yamcha at umibig sa kanya. Habang pabalik sa kanyang hideout, ipinaalala ni Yamcha kay Puar ang kanyang takot sa mga babae, at sinabi na babalikan niya si Goku. Sa puntong ito, dumidilim na, kaya't si Ulang ay ginamit ang kanyang nag-iisang kapsula, isang double-decker na motorhome. Umakyat si Bulma para maligo, bumulong-bulong tungkol sa kalagayan ng maruming boss. Sa mesa, ipinaliwanag ni Goku kay Ulang kung para saan ang Dragon Ball. Samantala, sa labas ng van, ipinadala muli ni Emperor Pilaf sina Shu at Mai upang kunin ang mga Dragon Ball. Plano ni Shu na maglagay ng bomba sa boss, ngunit hindi sinasadyang nadikit ito sa kanyang kamay. Itinakda niya itong pasabugin mamaya para magkaroon sila ng oras para alisin ito. Si Yamcha at Puar ay nakaupo sa tapat, nakikinig sa pag-uusap ni Goku tungkol sa Dragon Balls at sa kanilang kapangyarihang magbigay ng mga kahilingan. Gumapang siya upang pumasok mula sa likuran, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang hubot-hubad na dibdib ni Bulma sa bintana. Bilang tugon dito, sumigaw siya at tumakbo palayo. Lumabas si Bulma sa shower at humingi ng damit. Ngayong alam na niya ang kapangyarihan ng Dragon Balls, sinabi ni Yamcha na kukunin niya ito sa kanila, at hihilingin na hindi na siya matatakot sa mga babae. Nagulat si Puar dito, at tinanong si Yamcha kung bakit hindi niya hilingin ang pagnanais para sa pera at kapangyarihan. Sinabi ni Yamcha na hindi siya tunay na interesado sa mga bagay na iyon, at ang gusto niya ay ang hindi mabibili ng pera o kapangyarihan. Ang pinakagusto ni Yamcha sa mundo ay ang magpakasal, o kahit man lang sa isang date, pagkatapos ay idineklara niya na ang Dragon Balls ay tiyak na magiging kanya. Sa loob ng house wagon, sinabi ni Ulang kay Bulma na maglalabas siya mamaya, ngunit wala siyang anumang maisusuot sa kanya ngayon. Sa sobrang galit, sinabi niya sa kanila na matutulog na siya at sinabihan silang huwag pumuslit sa kanyang silid. Biglang binigyan ni Ulang ng inumin sina Goku at Bulma. Masayang ininom ni Bulma ang sa kanya, ngunit ayaw ni Goku sa kanyang inumin. Sinabi sa kanya ni Ulang na ito ay magpapalakas sa kanya, na nagpapa-interes kay Goku, kaya ininom niya ito. Gayunpaman, ang hindi nila alam ni Bulma ay naglagay si Ulang ng sleepy grass, isang kemikal na nagiging sanhi ng pagkakatulog ng umiinom. Sa ngayon ay inaantok na si Bulma, ngunit muli niyang binigyan ng babala si Ulang bago siya umakyat sa itaas para matulog. Sa puntong ito, si Goku ay nakatulog, kaya si Ulang ay agad na dumiretso sa kwarto kung saan natutulog si Bulma, upang nakawin hindi lamang ang mga Dragon Ball kundi ang kanyang panty para sa kanyang sarili. Biglang pumasok sina Yamcha at Puar, gusto din ang mga Dragon Ball para sa kanilang sarili. Nag-transform si Puar sa isang nakakatawang bersyon ng Goku, habang si Yamcha ay palihim na umakyat sa itaas. Papasok na sana si Ulang, ngunit bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Nagulat sa kung gaano kabilis nagising si Goku, hindi napagtanto na ito ay talagang si Puar. Kaya nagbago siya sa isang matabang pandak, maliit na bersyon ni Bulma, at pinilit siya ni Puar na lumabas. Sa huli, napagtanto nila kung ano ang ginagawa ng isa't isa, at tumakbo pabalik sa boss. Sa itaas, si Yamcha ay naglalambing sa dilim upang hanapin ang mga bola. Napagkamalan niyang Dragon Ball ang mga dibdib ni Bulma sa ilalim ng kumot, at sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya kung ano talaga ang kanyang hinahawakan. Natapos ang gabi na si Yamcha ay lubos na nabigla, nagmamadaling lumabas ng bahay kasama si Puar, habang si Ulang ay nagtatago, umaasa sa pang-aabuso mula kay Bulma. Kinaumagahan, sa huli ay nakuha ni Shu at Mai ang bomba,
kaya idinikit nila ito sa bus na may 1 oras na natitira. Nagising si Bulma na nakabalot sa isang kumot at isinuot ang nag-iisang damit na mayroon si Ulang sa house wagon, na lumalabas na isang Playboy bunny outfit. Nagsimulang magmaneho si Ulang nang mapansin ni Goku ang isang two-seater na nagmamaneho sa likuran nila. Ito ay walang iba kundi sina Yamcha at Puar, na darating upang nakawin muli ang Dragon Balls. Nang tignan ito ni Bulma, nakita niya ang 2 bandido na nagpaputok ng missile dito, sinisira ito, at naghahanda na ibaba sila at kunin ang lahat. Si Goku ay nagsimulang makipaglaban muli kay Yamcha at tumalsik ang kanyang ngipin. Pagkatapos ay itinigil ni Yamcha ang laban. Nang si Puar, na natakot na makita ang kanyang master na naputol ang kanyang ngipin, ay nag-transform sa isang salamin upang ipakita sa kanya ang nangyari. Sumigaw si Yamcha sa pagkabigla, na iniisip na ngayon ay hindi na siya magkakaroon ng babae. Matapos pagmasdan ni Goku at Ulang si Yamcha sa kahihiyan na nagmamaneho kasama si Puar, pumunta sila para buhatin si Bulma. Sa sandaling ito, dumating sina Shu at Mai, na iniisip na nagtagumpay ang bomba na inilagay nila, at pumasok sa bus para nakawin ang Dragon Balls. Sa hindi inaasahan, ang bus ay sumabog sa kanila, ngunit sila ay nakaligtas. Habang naglalakad sila, bitbit ni Goku ang walang malay na Bulma sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, hindi talaga alam ng grupo kung ano ang gagawin ngayon dahil nawasak ang kanilang tanging paraan ng transportasyon. Biglang bumalik sina Yamcha at Puar, at sinabi ni Yamcha na ikinalulungkot niya ang kanyang mga nakaraang aksyon at nag-aalok sa kanila ng kotse. Si Ulang ay nag-aalinlangan at sinusuri ang kotse kung may mga bomba. Ngunit nagtiwala si Goku kay Yamcha, kaya nagmaneho sila papunta sa susunod na lokasyon dito. Gayunpaman, hindi nila alam, mayroong inilagay si Yamcha na radar sa kotse, na magpapahintulot sa kanya at kay Puar na malaman kung nasaan si Goku at ang iba pa sa lahat ng oras. Lumalabas, ang kanyang plano ay hayaan silang tipunin ang lahat ng 7 Dragon Ball, pagkatapos ay nakawin ang mga ito sa huling sandali at gawin ang kanyang hiling, na huwag nang mahiya muli sa mga babae. Sa sandaling ito, ang tatlo ay patungo sa Fire Mountain, kung saan sinasabi ng mga alamat na nakatira ang kakilakilabot na Ox King. Iniisip ni Bulma na ang alamat ay katawa-tawa, na labis na ikinainis ni Ulang. Nagulat si Bulma at Goku nang matuklasan na ang maliwanag na paglubog ng araw na hinahangaan nila ay sa katunayan, ang Fire Mountain. Samantala, sinusundan ni Yamcha at Puar si Goku at ang gang. Bumalik sa Diablo Desert, si Mai at Shu ay natakot na bumalik kay Emperor Pilaf ng walang Dragon Ball. Ang kanilang mga takot ay natugunan, dahil pareho silang nakuryente, gayunpaman, ito ay bumagsak kay Pilaf at siya rin ay nakatanggap ng pagkabigla. Habang sinasabi ni Yamcha at Puar na gusto nilang panoorin si Goku na nawasak ng Ox King, isang batang babae, na sumisigaw at tumatakbo palayo sa isang higanteng dinosaur ang umagaw sa kanilang atensyon. Habang nakatingin sila sa gulat, pinutol ng batang babae ang ulo ng dinosaur gamit ang isang aparato sa kanyang helmet. Pagkatapos ay bumaril siya ng sinag mula sa kanyang helmet, sinisingaw ang labi ng dinosaur. Habang binabati siya ni Yamcha, sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat makipag-usap sa mga estranghero, kaya naman, sinubukan niyang gawin ang parehong bagay sa kanya. Umiwas si Yamcha at ibinagsak siya sa lupa. Sa Fire Mountain, ginagamit ni Goku ang Flying Nimbus para marating ang kastilyo. Gayunpaman, masyadong malakas ang apoy, kaya nasunog ang buntot ni Goku at nahulog sa kalapit na lawa. Samantala, si Bulma at Ulang ay nakita ng Ox King, na nag-iisip na sinusubukan nilang nakawin ang kanyang kayamanan. Habang si Goku ay bumalik pagkatapos ng kanyang nabigong pagtatangka, sinimulan ng Ox King na patayin siya. Agad na tumalon si Goku sa Flying Nimbus at lumipad sa paligid ng Ox King, na ikinahihilo niya. Pagkatapos, tinanong ng Ox King si Goku kung sino ang nagbigay sa kanya ng Flying Nimbus, at sa lalong madaling panahon, nalaman niya na nakilala ni Goku si Master Roshi. Tinanong niya si Goku kung saan niya siya mahahanap, dahil si Roshi ang matandang master ng Ox King. Napagtanto din niya, na si Goku ay apo ni Lolo Guhan, isang taong napakalapit sa Ox King na parang magkapatid sila. Pagkatapos ay tinanong ng Ox King si Goku kung maaari niyang kunin sa kanya ang Banshou Fan mula kay Roshi, dahil ito ang tanging bagay na makakapatay ng apoy sa Fire Mountain. Tinanggap ito ni Goku, at pagkatapos ay tinanong niya ang Ox King kung maaari niyang makuha ang Dragon Ball mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng Ox King kay Goku na, noong nakaraang araw, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na babae na si Chi-Chi, upang kunin ang Banshou Fan, ngunit ngayon ay nag-aalala siya tungkol sa kanya, dahil hindi pa ito bumabalik. Sinabi ng Ox King na maaaring pakasalan ni Goku si Chi-Chi,
kung hahanapin niya ang Bansho fan at si Chi-Chi mismo. Si Yamcha at Puar, na nakarinig sa buong pag-uusap, ay nataranta habang ipinapakita ng Ox King kay Goku ang larawan ni Chi-Chi at napansin nila na siya rin ang babaeng pinatumba ni Yamcha kanina. Nagsisimula silang mag-alala na napatay nila siya. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kung saan nila iniwan si Chi-Chi at nakita siyang nasa lupa pa rin. Hinawakan siya ni Yamcha at nakahinga ng maluwag nang makitang humihinga pa siya. Nagising si Chi-Chi at agad na naghanda para salakayin si Yamcha. Sa gulat, sinabi ni Yamcha kay Chi-Chi na siya ay isang lihim na tagahanga sa kanya at umiibig sa kanya. Biglang nakita ni Yamcha si Goku, kaya tumakas siya kasama si Puar, habang si Chi-Chi ay abala sa pakikipag-usap sa sarili. Pagkatapos ay nakita ni Goku si Chi-Chi at ipinaalam sa kanya na tutulungan niya itong mahanap si Master Roshi. Pagkatapos ay umakyat si Chi-Chi sakay ng Flying Nimbus, ngunit sa proseso ay hinila ang buntot ni Goku. Ipinaalam sa kanya ni Goku na, kapag may humila sa kanyang buntot, nawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa hindi inaasahan, narinig ni Yamcha si Goku at natutuwa siyang malaman ang kanyang kahinaan. Habang lumilipad sina Goku at Chi-Chi sa disyerto, tinapik niya ito sa panja, gaya ng karaniwan niyang ginagawa, upang matukoy kung babae ba siya o hindi. Ganap na napahiya at natakot, itinulak ni Chi-Chi si Goku mula sa Flying Nimbus, na nagpapadala sa kanya na bumagsak sa lupa, at sa huli ay humantong sa pagbagsak ni Chi-Chi sa Nimbus. Lingid sa kaalaman ni Goku, nahulog ang loob ni Chi-Chi sa kanya, na sinasabi sa kanya na napahagikik siya dahil ngayon lang niya nakilala ang ilang lalaki. Sa paglabas ng disyerto, huminto sina Goku at Chi-Chi at humingi ng direksyon sa isang dolphin. Dumating ang magkapari sa isla ni Roshi at sinalubong sila ni Master Roshi at Pagong. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.